araw na lang at gaganapin na ang 2023 National Trade Fair sa pangunguna ng DTI, Bureau of Domestic Trade Promotion. Kaya naman kasama natin uli ngayong umaga si Mr. Emerson Labang na isang Supervising Trade Industry Development Specialist. Good morning po, Sir Emerson. Good morning po. Sa iba pa nating mga bisita. Yan. Kasama din kasi natin ang ilan sa mga exhibitors na sina Miss Malen Sioson, ang presidente ng Manangs of Malabon Crafters Circle Incorporated, and si Mr. Frank Gao, ang owner ng KKK Food Corporation. Good morning din po sa inyo. Good morning. Good morning. Bati po muna kayo sa ating pong mga kasambahay. Ayun, silent lang. Ano lang sila? Click lang. Good morning, everyone. Sir Emerson, bati kayo. Hi, good morning po sa inyo lahat. So, we're excited to promote our event and support Filipino MSMEs. Yun. Sir Emerson, kasi para dun sa mga kasambahay natin na hindi pa po familiar, ano po ba itong National Trade Fair? Well, ang DTI National Trade Fair is an annual program. Programa po natin ito para sa mga MSMEs where they can feature their different products. So, we are supporting all our MSMEs from Luzon, Visayas, and Mindanao. And we are featuring around 250 this time. Wow! Yes. And this is an opportunity for them to feature their mostly non-food products. And with our theme, Go Green, Go Local, we hope that they can showcase their innovative products, eco-friendly and sustainable products. So ito po ay sa pagtutulungan namin sa Bureau of Domestic Trade Promotion and with the help of our DTI regional and provincial offices. Nakita nga po namin sa poster, sir, na nakalagay talaga is Go Green, Go Local. Yun po ang Yes. tema natin this year. So, bakit po yun ang napiling tema ng DTI and National Trade Fair 2023? Well, we are continuing our advocacy. So since last year and several years, we are promoting sustainable consumerism. So not only for our enterprises, but also for our consumers, because we found, based on studies, that most of our consumers are looking for sustainable and eco-friendly products, and they are willing to change their purchasing habits. So just to make sure that they, not only that they can consume safely, but also they can lessen their impact to the environment. Nice. Talaga nagiging ano na rin, matalino na rin tayong mga mamimili din kasi, kaya check din talaga yan ngayon. Yes, tama. Pero sir, di ba ngayon kasi is, syempre mga kasambay natin na gustong pumunta dito sa National Trade Fair, ano po ba yung mga dapat nilang i-expect? Ano po ba yung highlights itong National Trade Fair 2023? Oh, syempre, nandiyan ang ating opening ceremony. So, tomorrow po yan. August 23, 2 p.m. po. Magkita-kita po tayo. Opening ceremony po yan. And then we have special settings, mga pavilions, kung saan na-highlight po natin yung iba't ibang uri ng products ng ating mga MSMEs. Number one, we have the Philippine Sustainability Pavilion. So, we are featuring Philippine bamboo, Philippine coconut, native grass, and different natural products pa. And then we're also featuring our cafeteria, Philippine Coffee Pavilion. And we're also supporting the Philippine coconut industry. So we have the Innovative Coconut-Based Products Cluster. And isang theme ngayon, kakatapos na ng pandemic, we are featuring health and wellness and innovative products. Wow. So iba't ibang beauty products and everything na makapag-improve ng ating kalusugan. Yun. Yes, and we're also featuring iba't ibang beneficiaries natin na ini-implement ni DTI. So we have the Rapid Growth Project and the Comprehensive Agrarian Reform Project. At ngayong araw, no, mga kasambay, kasama natin ng iba pa nating mga guests na part po ng National Trade National Trade Fair. Miss Malen and Sir Frank, kayo po ang mga, ano po ba ang inyong company name at ano po yung mga products na i-exhibit niyo po dito sa ating fair? Sige po, Miss Malen mo. Akin po yung Manangs of Malabon, Crafter Circle Inc. It's a corporation of 7 crafters. But now I only brought two products of 2 crafters. Yung Manangs of Malabon kasi, sinasabi ni Miss Maling kanina na medyo, kasi pag sa mga generations daw na iba, medyo pangit pakinggan pag Manangs. Kaya po, ano na po ang tawag natin ngayon sa Manangs? For short, it's Momchi. Momchi. M-O-M-C-C-I. Yeah, Momchi. Diba? Momchi. Pati sa pangalan, nag-i-innovate. Oo. Kasi pag nakalagay siya sa front, sa Manangs, baka walang pumasok ng mga Gen X. Diba? Pero pag Momchi, parang Gen Z, gano'n. Opo. Sir Frank, kayo po, ano po ang inyong company
company and ano pong product ang i-exhibit natin? Yung product po natin is Crispy Kangkong. We were the Crispy first in the Philippines, so we're very happy to promote our product here. Thank you for giving us the opportunity na makasali rin dito. We're so happy with how DTI is helping us. Yung past event namin, which was in San Juan, okay yung response ng mga tao. Tsaka sumasali yung mga personnel natin sa mga parang lessons ng DTI, yung mga latest marketing trends, yung mga paano sumali, yung nagtuturo sila sa mga SME, lalo na sa mga nagsa-start pa lang. So, I encourage everyone to join if you have time. Tapos nagsusupport talaga sila. So, hindi po itong first time na sasama po kayo sa trade fair ng DTI. Pero kayo po, Miss Malen, ito ba po ang first time? First time po. Ano po ang ini-expect natin sa first time natin na sumama ngayon? Sana po maraming mag-appreciate ng aming products. Para ma-showcase Sana magkaroon ng bulk order. Ganun po. Saka yung packaging pa nga lang din po, ito po yung products po ninyo. Apo. Very siya, yung sa Pinterest, ganyan, sa Instagram, napakaganda po no, napaka-aesthetic po nung lalagyan. And siguro kung yung product po mismo ay maganda rin, talagang tatangkilikin po siya ng ating po mga consumers. Pero, Sir Frank, yung inyo pong product ay natikman na po namin. Yes. Meron po kaming doctor dito na naturopathic medicine specialist. Nagdala po siya niyan, so natikman na po namin yung product. Thank you, so happy. But for Sir Emerson, kanina po nabanggit nyo yung Philippine Sustainability Pavilion. Can you tell us more about it po? So, as our team, Go Green, Go Local, so this pavilion, we want to showcase it as a symbol of our advocacy in promoting environmental stewardship. So, not only for our consumers, but even our MSMEs, hopefully, they can embed some eco-friendly, sustainable ways of producing their products, sourcing their materials. As we know po, Philippines, we have a lot of natural materials that we can use in our natural environment. So here we are promoting the Philippine bamboo, Philippine coconut, natural grass, and native fibers. So you will see po, yung ating mga visitors and even our buyers, you will see different kinds of innovative products using these materials, from furnishings, from furniture, from home decor, health and wellness products, even textiles, and even industrial products. Ang galing naman. Very nakaka-encourage siya na yung sinasabi nga ni Sir Emerson kanina na yung ambag din natin sa ating environment, di ba? Baga parang hindi na tayo makadagdag dun sa carbon footprint. But Sir Emerson, ano po ba yung Rapid Growth Project naman? Oh, the Rapid Growth Project naman po is one of our projects being implemented by the DTI. So it's a program helping our farmers, women, men in the uplands, so that they can get more access to marketing, access to markets, financial, and of course, supporting technologies. Kasi yung mga farmers natin, we want them to contribute more to our economy, and then of course we want them to benefit more as well, so that they can get more income. So by encouraging them or making them part of the National Trade Fair, we hope that we're giving a huge assistance for them so that they can establish market linkages, mga buyers, yung tinatawag natin sa DTI, mga big brothers, mga companies, para sa kanila kukuha na ng mga raw materials nila. Nasabi niyo po kanina, parang nagbibigay din po kayo ng assistance, parang pampuhunan dito sa mga ganung business. Wow, pwede pala yun. No? Paano po sila makaka-apply kung sakaling bawa, yun po ang kulang sila, may idea sila na gusto nilang gawing business pero wala silang pampuhunan. Paano po sila matutulungan ng DTI? Well, I'm sure na-experience ito ng ating mga MSMEs. So, katuwang po natin dyan yung mga DTI regional and provincial offices. So, para po sa kalaman lahat, we have po mga negosyo centers sa ating mga LGUs. So, para po yung DTI Help Desk. So, pwede po kayong lumapit sa kanila. Madi-discover nyo po yung iba-iba pong service na pinaprovide na DTI, from product development, from access to finance. Doon po, ililink nila kayo. As long as you can comply po with the requirements, you can take advantage po these services ni DTI. And
sana po makasali din kayo sa aming mga future national fairs. Oh, ang galing din ng mga, kumbaga, mga helpful tips po ng DTI, no? Kasi yung last time po din na na-feature din natin dito na guest, even sa logo and sa marketing, natutulungan sila ng DTI. Yes. Ang dami talaga natutulungan. Pero Sir Emerson, sa mga ano naman po, mga products naman na, aside po sa na-mention nyo kanina, sa mga products po ba natin dito sa National Trade Fair, may mga kakaiba bang products, aside po sa na-mention nyo kanina? Oh, definitely. Kasi not only that nagpi-feature tayo ng mga gawa sa natural materials, we also have leather crafts. We also have metal crafts. Kasi we are closely working, we are supporting the metal craft industry na Tabaco City, Albay. So meron silang special setting doon. So you can see yung mga artisans natin that how they can create products na pwedeng gamitin ng ating mga architects, ng ating mga interior designers, makikita nila sa National Trade Fair. So syempre, nandun din yung ating mga native indigenous materials, mga woven products, marami yan. Tapos yung mga creative products ni ma'am, tulad ng nakikita po ninyo ngayon. Tapos mga health and wellness products. So these are small things that will really help us improve our well-being and also helping our MSMEs. Ayun, okay. Sir Emerson, nabanggit po na hybrid ang National Trade Fair. Paano naman po siya naging hybrid? Yes, we are hoping na tinutulungan natin yung mga MSMEs mag-adapt ng tinatawag nating digitalization. Kasi medyo malaking concept yan. Pero sa katunayan, hanggat sa maaari, yung ating mga MSMEs, they can accept sana digital payments. Hanggat maaari, they have business pages sa social media. So hanggat maaari, meron silang online stores. So yun yung sinasabi nating hybrid because we will actively promote these different new channels para sa ating mga MSMEs and even sa mga buyers natin, sa mga consumers na hindi makapunta sa National Fair, they can access these online stores and they can download our online catalog. So it can serve as a tool na para maging business-to-business negotiation ng mga buyers natin sa ating mga MSMEs. Yun. Pero balik po kami dito kay Miss Malen tsaka kay Sir Frank. Paano naman po kayo natulungan, lalo na po ng DTI, para po doon sa mga assistance na kailangan po ninyo para po sa mga products po ninyo? Kami po kasi nai-invite ng DTI yung mga diskwento caravans and yung kadiwa ng Pangulo. Regularly po, lagi po kami nai-invite. So, nililibot po namin yung Metro Manila cities. Na po-promote po namin yung mga products namin. Ganun. How about doon naman po sa mismong product? Like parang meron po ba sa DTI po natin na parang chinecheck yung mga products natin? Tapos para kung ano po yung pwede pang ma-improve? Ma'am, kasi po ito po, nag-submit po kami nito, ni-screen po siya talaga isa-isa. And then, nagulat po ako, parang 2 weeks ago, na pinromote po siya ng DTI doon sa page ng DTI. Na, nandun pala, nakita ko po. Yung aming Buri with Anahaw fan. Nagulat na lang ako, nandun na po, pinopromote na po nila. So, lahat po tinutulong talaga nito. Sir Frank, sa inyo naman po, paano nakatulong ang DTI? Sa amin naman po yun sa mga continuous sa pag-invite sa mga events. Tapos, nag-ask rin kami ng help regarding sa improvement of the product. Nag-offer din sila yun, like sa mga packaging, like they were telling a while ago, sa mga logo, sa marketing, even sa mga boxing, sa mga shelf life testing. Meron rin silang mga technical team para tumulong sa mga SME natin. And I'm sure, yung mga kasangbahay natin na feeling ko na i-inspire na sila, na-encourage na sila na mag-business din. Pero paano po ba, Sir Emerson, para po sa ating mga entrepreneurs, paano po ba sila makakasali sa fairs po ng DTI? Well, it's a very good question kasi we want to inspire our MSMEs, yung mga nasa kabahayan po natin, na sana don't be afraid to start your own business. Nandyan po si DTI at malaking-malaki po ang aming agency para tumulong sa inyo. At kami po ay agency na may access sa iba pang government agencies tulad ng DOST, DOH, Department of Agriculture. So may mga partnerships po tayo dyan na tutulong sa ating mga entrepreneurs, sa mga farmers, para po ma-improve yung ating mga products. So, you can approach po our DTI and regional offices, our negosyo centers sa mga LGU,
Kung gusto niyo po, sa amin din po, pwede rin po sa ating mga social media channels. So, DTI.BDTP, Bureau of Domestic Trade Promotion, we would be very much willing to help our aspiring entrepreneurs po. Yan kasi yung kinakatakot ng iba ng business eh. Wala daw silang connection. So, pwede silang lumapit sa DTI for that. Yes. Tsaka even with the marketing, tinutulungan din ng DTI. Alright, for Sir, kay Sir Frank and Miss Malen, meron naman po ba kayong message sa mga aspiring entrepreneurs po natin or kahit yung mga inspiring message po para ma-inspire din sila? Yan, kay Miss Malen po. Ako po, importante po kasi i-register nyo yung name nyo sa DTI. Yun po yung first na gagawin nyo. And then, ayusin nyo po yung business permit nyo, yung BIR. Lahat po ng papers kailangan kumpleto kayo para pag in-invite po kayo ng DTI, for example, kumpleto na po yung requirements nyo kagad. So, makakasali na po kaagad kayo. Checkin lang kung talagang kayo ang gumawa ng produkto nyo. Madali po kayo makakapasa. And nakakatuwa po talagang mangungulit sila sa inyo sa mga sobrang daming invitation. Minsan nagkakasabay-sabay po. Opo. Sasabihin na, sir, paano yan? Nandun na kami sa kabila. Hatiin niyo po yung ano nyo. Ganun po. Kaya maganda po talaga. Opo. Ang masuportahan kayo ng DTI. Sobrang appreciative po kami. Yun. Sir Frank naman po kay Sir Frank. Yun, like Ma'am was saying, first register our business to DTI. Aside from yun sa mga, with regard sa mga papers, okay rin siya sa brand awareness. Kasi yung DTI, meron rin siyang mga stores, mga local stores, na you can also display your product there. Tapos sa local. So, yun, masaya rin kasi you will get to know people na same business rin, iba-iba kayong small, medium enterprise na business kayo. So, matatanong mo rin yung mga experiences ng mga ibang co-owners mo and saan pa yung mga may upcoming events and yung mga nasalihan na. So, nagtutulungan talaga lahat. Parang aside from yun sa help sa external, sa sa mga business people na mga starting, okay na okay siya. Share ng ideas sa isa't isa. Tulungan. Tsaka nagbe-build sila ng community, para talagang tulungan din as local, kumbaga, entrepreneurs natin. Yes, kaya wag sila mag-start ng business dahil marami naman pwedeng sumuporta po sa kanilang business. Kaya, Sir Emerson, please invite our viewers to join the 2023 National Trade Fair. Yes po. So we are inviting our viewers, our visitors, our buyers, institutional buyers, and even government agencies and purchasing officers of corporations. So please visit our National Trade Fair. Go Green, Go Local. So this will happen po tomorrow, August 23 to 27 at Mega Trade Halls 1 to 3, 5th floor, SM Mega Mall. And free admission po ito. So, let's support the environment. Let's support our MSMEs. Let's go green, go local. Go green, go local. Yun naman po mga social media accounts, baka pwede nyo pong i-promote para doon po kayo mabisita rin ng ating mga kasangbahay. Yeah, sure. So, please visit us on our social media channels. So, our Facebook page, dti.bdtp, and also you can get in touch with us through our phone number, 77913102. And through our email, bdtp@dti.gov.ph. So please visit po ang ating website so you can download more resources ng ating mga MSMEs at msmehub.dti.gov.ph. Thank you so much po for joining us today, Sir Emerson, Miss Malen, and Sir Frank. Thank you so much po. Alright, maraming salamat po again sa pagsama sa amin ngayong umaga, Sir Emerson Labang from DTI BDTP. And thank you rin po sa mga exhibitors, si Miss Malen Sioson and Mr. Frank Gao for joining us here today. Thank you so much po.